Tanong, naniniwala ka ba sa kapalaran? Ito ang aking kapalaran. Wala na akong magagawa. Naniniwala ka ba doon? Sasagutin ko sa pamagitan ng sobrang gandang kwento na to. Isang araw, merong 4 na lalaki nawala sa gubat. Nawawala sila. Alam mo, yung unang tao, sinabi niya, "Nako, ito na ang kapalaran ko. Dito na ako mabubuhay sa gubat. Wala na ako magagawa." At anong ginawa niya? Gumagawa na siya ng bahay sa loob ng gubat. Yung pangalawa, sinabi niya, "Hindi! Kaya nating lumabas sa gubat na ito." Ang lakas-lakas niya, no? Sobrang laki ng muscles niya, tapos meron siyang mahabang-mahabang bolo. Ang ginawa niya, talagang he cut his way through the jungle, no? In a straight line. At naniniwala siya, makakalabas siya. Yung pangatlong tao, sobrang bilis, sobrang agile. Yun talaga, ang galing-galing niya. It's very flexible. So ang ginawa niya, left, right. Basta may konting opening, dun siya, lulusot siya, at naniniwala siya, makakalabas rin siya sa gubat. Yung pang-4, yung pinakamatalino. At sinabi niya sa mga kaibigan niya, teka muna, huwag kayong umalis. Hindi pa natin alam nasaan tayo. Ang bilis-bilis nila. Umalis yung una, gumagawa na ng bahay. Yung pangalawa, talagang kinakat na niya yung gubat. Gusto niya yung lumbas. Tapos yung pangatlo, talagang malayo-malayo na yung pinuntahan. So ang ginawa ng pinakamatalino, umakyat siya sa pinakamataas na puno. At galing doon sa pinakamataas na vantage point, nakita niya, no? Hinanap niya, nandito tayo. Nandun yung palabas. Okay. Baba siya, lakad siya sa right direction, no? Tapos aakyat siya ulit ng puno. Tama ba? Tama yung pinupuntahan ko. Baba siya, konting adjustment lang, no? Tapos lakad siya, aakyat siya ulit. Alam mo, pagkatapos ng 3 oras lang, nakalabas na siya sa gubat. Yung pangalawang tao, yung malakas na nagkakat, no? Tatlong araw pa bago siya nakalabas. Buti pa yung pangatlo na yung mabilis, no? Mga one day. Pero yung matalino, 3 hours lang. Yung unang tao, hanggang ngayon nasa gubat pa rin. Kasi tinanggap niya ang kanyang kapalaran. Kapatid, ito yung mensahe ko sa inyo. Ang buhay mo parang yung gubat, no? Whatever you're experiencing right now, that is your jungle. Ang tanong, diyan ka pa ba? Yan ba talaga ang gusto mo, no? Kasi hindi ako naniniwala sa kapalaran. Naniniwala ako sa calling. Kinocall ka ni Lord. Ang tawag ng Diyos para sa buhay mo. Ano yon? Magdedesisyon ka. Hindi ako naniniwala sa destiny na wala ka na magagawa. Hindi. God has given you yung kapangyarihan para magpasya. Para gawin mo ang iyong kinabukasan. Nasa kamay mo yan sa pamamagitan ng desisyon at mga habits mo. Doon mo linilikha ang iyong kinabukasan. It's in your hands. God has given that power to you. Gamitin mo. Yung ebanghelyo natin ngayon, si John the Baptist. Faith niya yan to become the one who prepares the way of the Lord. Faith ba yan o calling? Calling niya yun. Pwede ba siya maghindi? Pwede. Kapatid, yung nangyayari sa buhay mo ngayon, yung problemang yan, yung suliranin, yung trial na hinaharap mo ngayon, wala ka na magagawa ba? O meron? Baka meron. Yung response mo sa trial na yan. Brother Bo, may sakit ako, faith na. Teka muna, pero how do you respond sa sakit na yan? How do you respond? Do you respond with gratitude, with trust in the Lord, na susunod ka pa rin maski ano mangyari? It is your decision. Your decisions and your habits will create your future. I want to pray for you right now. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Lord, I pray for my friend. I pray, Father, for the wisdom, the humility to be able to find out what to do and where to go. Lord Jesus, I pray for your blessings on my friend. In Jesus' name.
Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa mga full-time supporters na sumusuporta sa mission. Kung hindi ka pa full-time supporter, punta ka sa Facebook and under this video nakalagay, Support Now. And you will receive full tank Saturday and full tank Sunday. Maraming salamat. God bless you. And I will see you tomorrow.